Amen. Good morning mga kaibigan, mga kapatid. At muli po sa pangalan po ng Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church, ay bumabati po kami sa inyo ng isang mapagpalang umaga. At saan man kayo naroon, anuman ang araw at oras dyan, sa Amerika, sa Europe, at dito po sa Pilipinas, at nawa ay datnan kayo ng salita ng Diyos na nasa mabuting kalagayan. At salamat sa Panginoon sapagkat muli po'y magkakasama tayo para sa malayang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah! So binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan, saan man kayo naroon, ang mga FB friends natin sa iba't ibang panig ng mundo, ay salamat sa Panginoon sapagkat malaya tayong nakapag-aaral ng mabuting balita. Dapat po tayong laging magpasalamat sa Panginoon. Lagi tayong magpuri at magpasalamat sapagkat tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga hinirang na anak ng Diyos, marapat lamang mga kapatid na huwag natin pabayaan ang ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Sabi nga ay dili-dilihin natin araw at gabi at magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. Opo! Kaya ngayong umagang ito, sa mga nakatunghay at sa mga nakikinig ngayon ay samahan niyo po ang inyong abang lingkod, Bishop Sherwin Serrano, sa ating pong pag-aaral. Live po tayo ngayon mula po dito sa Kingdom New Life Global TV. So sa mga nararating ng pangangaral ay nandiyan po ang ating number, ay tawagan niyo po ako. Sa screen, nandyan po ang aking cellphone number at sa ating pong messenger ay magpadala po kayo ng inyong mga katanungan. Ano po? Sa mga nakaraang pagtalakay, marami na po tayong iba't ibang natatalakay. Napapanood po tayo sa YouTube at napapanood po tayo live mula po dito sa Diliman through FB and through YouTube channel. Opo, ang pag-aaralan po natin ngayon, mga minamahal na kapatid, ay ang The Watchman, ang nagbibigay babala. Sapagkat mahalaga bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay nararapat lamang na magbigay ng babala sa panahon ngayon, sapagkat marami ng iba't ibang mga pangyayari sa mga nangyayari sa buong daigdig, ang mga kaguluhan, sapagkat nang ang Panginoon ay nakaupo doon sa bundok Olibo, tinanong siya ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Kailan po ba ang mga wakas ng lupa? Ang sabi ng Panginoon, pag nakita niyong mga nangyayari na ito, maglalaban ang bansa, laban sa kapwa bansa, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng iba't ibang salot. Hello? Pero ang pinakamahalaga ay nandoon sa Mateo 24:14. Ano ang sabi, mga minamahal? Bago dumating ang wakas, kinakailangan ay maipangaral ang kanyang salita, saka darating ang wakas. Sa makatwid, mga minamahal, bago dumating ang wakas, kinakailangan ay ang pangangaral ng mabuting balita. Kaya ang Panginoon ay naglalagay ng isang watchman o mga lingkod niya o ang mga mangangaral sa panahon natin ngayon upang ipangaral ang mabuting balita, sapagkat napakahalaga na ang mabuting balita ay maipangaral, sapagkat upang bigyan ng babala ang tao, kagaya ng panahon ni Moises, kagaya ng panahon ni Noah, na nagbibigay ng babala ang propetang si Noah. Ang sabi niya sa mga tao, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat kapag hindi tayo nagbalik, ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Marami ang mga hindi nakinig kay Noah. Si Noah ay bilang watchman, bilang lingkod ng Panginoon, ay nagbibigay ng babala. Kahit sa panahon natin ngayon, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Napakahalaga na nakikinig tayo sa babala, lalo na ang babala ng salita ng Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia. Tayo po ay initasan magbigay babala. Tayo po ay
hinirang upang maging tagabantay o watchman. Sa Ezekiel chapter 33 verse 7, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? Naglagay ang Diyos ng mga bantay at sinabi niya ang pananagutan nito. Ano ang ginagawa ng lingkod ng Diyos na inatasan maging bantay? At ano ang susunod na mga mangyayari? Isang bantay na nakatayo sa ibabaw ng pader ng Jerusalem. Habang nakatingin sa malayo, hinihipan niya ng kamay niya ang nakasisilaw na sikat at paglubog ng araw. Pero bigla niyang inatasan ang trompeta niya. Huminga siya ng malalim at hinipan ang trompeta para magbigay babala. Parating na ang hukbo ng Babylonia. Pero huli na ang lahat para sa mga nakatira sa lungsod. Maraming dekada nang nagbababala ang mga inatasan ng Diyos bilang bantay. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang Diyos ay naglalagay ng mga mangangaral, ng mga bantay, ang mga pastor, ang mga propeta, ang mga ebanghelista, ang mga apostol, ang mga obispo, at ang mga mangangaral sa panahon natin ngayon, mga minamahal, ay mayroong pananagutan. Ano ang pananagutan? Mahalagang maibahagi ang mabuting balita. Bakit? Nakikita natin, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ano? Opo, lalo na kapag may mga tinatawag silang lindol, yung sinatawag nilang big one, ito, kabi-kabila na ang lumalabas sa YouTube, pero huwag tayong mabalisa, huwag tayong mabagabag. Mangyayari ang mga bagay na yan. Subalit, higit nating pagsikapan ang sabi ng salita ng Diyos. Hanapin muna natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kabanalan at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag niya. Kaya nga, mga minamahal, mahalaga bilang mga lingkod ng Panginoon, amen, ay tayo ay lalong dumalangin sa Panginoon sapagkat inatasan tayo na magbigay ng babala, lalo na po sa panahon ngayon, lalo na yung panahon ng mga apostol, laging sinasabi ng mga mangangaral, mangagsisi na tayo at magbalik loob sa Diyos sapagkat malapit na ang puot ng Diyos. Kaya kung ang tao ay magpapatuloy sa pagkakasala, kaya nagpapadala ang Diyos Pinadadala niya ang kanyang mga mangangaral. Pinapadala niya ang mga disciple of Christ of these last days. Hallelujah! Upang bigyang babala ang tao na anuman ang tinatangkilik mo, anuman ang kayamanan mo sa mundong ito, anuman ang meron ka, lahat ng yan ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hallelujah! Kaya anong sabi ng Biblia? Ganito ang sabi sa Apokalipsis chapter 17 verse 12 to 14. Ano po? Inatasan tayong magbigay babala, sa gayoy malapit ng makipagdigma ang makalangit na hukbo ng Diyos sa di tapat na tao. Yan ang magiging wakas ng pinakamalaking kapigatian sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa Mateo 24:21, pero para sa marami, hindi pa huli ang lahat, para tumugon sa babalang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga bantay. Opo, kaya nga mga minamahal, mangagbantay tayo. Kagaya ng panahon ni Noah, nagbabantay. Tayo ay hindi natin alam sapagkat ang pagdating ika ng anak ng tao ay para ikang magnanakaw. Opo, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Amen? Para ikang katulad ika ng isang babaeng naglilihi. Opo, hindi niya alam kung kailan gagampan na siya ay manganganak. Ganon din ika ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mahalaga na nakikinig po tayo. Saan? Sa babala ng salita ng Panginoon. Sapagkat mga minamahal, malaki po ang
maitutulong sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga sa 2 Korinto, lahat ng kasulatan ay magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa ikatututo ng nasa katwiran. Kaya kapag hindi nakinig ang tao sa babala ng Diyos, opo, ay gagaya ng panahon ni Noah, ano ang makikita natin ng panahon na yun? Ang mga tao ay abalang-abala, abalang-abala sa kasiyahan, sa pag-inom ng alak, sa mga gawaing makasanlibutan, sa pakikiapid sa kapwa lalaki at sa kapwa babae, at biglang dumating ang malaking dilubyo, at ito ay ang baha, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Kaya nararapat lamang, mga minamahal, na tayo ay laging gising, laging alerto, laging alisto, sapagkat hindi natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Kaya ang Diyos ay naglalagay ng tagabantay o watchman. Kaya nga mababasa natin, bakit nag-atas ang Diyos ng bantay? Anong mensahe ang inihahayag ng isang bantay? Sino ang naging mga bantay? At paano natin masusuportahan ang bantay ngayon? Opo, ano ang sabi? Ang mga mangangaral, ang mga pastor, ang mga obispo, ang mga apostol, ay laging nagbibigay ng babala. Kuminsan nga lang ay hindi natin pinakikinggan. Maraming tao ngayon gustong maligtas sa kapahamakan, laban sa dilubyo, laban sa mga karamdaman at sa mga salo. Maraming tao ngayon gustong maligtas sa mga kapahamakan. Sino ba naman ang tao ang ayaw? Subalit, maraming taong gustong pumunta ng langit o maranasan ang buhay sa lupa na makalangit. Subalit, yung pagdalo sa pananambahan, yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay nakakalimutan. Kaya mahalaga, mga minamahal na kapatid, ay huwag nating kalimutan. Kung gusto natin maging ligtas sa buhay na ito, marapat lamang na dilidilihin natin ang salita ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ito ang magliligtas sa atin sa panahon ng mga kapahamakan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa mundong ito, dadanas kayo ng kapigatian. Ngunit ang sabi ni Jesus, sa akin, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kapayapaang hindi maibibigay ng mundong ito. Kaya kapatid, kung naghahanap ka ng kapayapaan, ay hanapin mo si Kristo. Opo, kung ibig mo ng kapayapaan, hindi lamang panglabas na kapayapaan, kahit yung inner healing. Naalala natin sa Luke chapter 19, verse 44, anong sabi doon? Namighati ang ating Panginoon, nalulungkot siya. Sapagkat bakit nalulungkot ang ating Panginoon? Sapagkat hindi man lang siya dinalaw. Opo, kaya nga ang sabi ng Panginoon, doon sa talatang iyon, darating ang araw, wawasakin ka ng mga bansang nakapaligid sa iyo. O ito ang nangyayari ngayon, di ba? Ito ay propesiya sa Jerusalem. Bakit? Ano babala ng Diyos? Tuloy natin doon sa Luke chapter 19, verse 44. Sapagkat hindi nila pinakinggan ang pagdalaw ng Panginoon. Sa makatwid, mga minamahal, napakahalaga ng mensahe ng babala. Mensahe na babalaan. Di ba? Di ba kapag ka may lindol, saka lang ang tao, parang balisang-balisa. Pero kung ikaw ay, kaya nga meron tayong ethnic drill, yung mga pagsasanay, paghahanda. Bakit? Kailangan tayo ay laging handa. Opo. O kahit nga sa mga baha, di ba? Yung ginagawa na Natural Disaster Coordinating Council. So, lagi po tayong maging alisto. Lalo na sa mga nangyayari. Pero mas lalo tayong maging alisto upang babalaan ang tao sa mga maling aral. Bukod dun sa paghahanda ng pisikal, dapat maging handa rin po tayo sapagkat maraming mga bulaang propeta, mga bulaang mangangaral sa panahon natin ngayon. Di ba? Sabi sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag
na Panginoon, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kundi iyaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa makatwid, kahit sabihin pa ng isang tao, Panginoon, sa pangalan mo'y nakapagpagaling kami. Panginoon, sa pangalan mo'y gumawa kami ng iba't ibang himala. Sa pangalan mo'y nakabuhay kami ng mga patay. Anong sasabihin sa kanila ng Panginoon? Kung hindi naman ayos ang kanilang gawa. Ang sabi ng salita ng Diyos, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga manggagawa ng katampalasan. Sa makatwid, mga minamahal na kapatid, naroon pa rin po yung sinasabi ng salita na yun. Mamuhay tayo ng matatalino. Huwag tayong mamuhay ng katulad ng isang mangmang. At bilang mga bantay, bilang mga disciple of Christ, kaya nga mahalaga na pinapaliwanag natin sa bawat miyembro na ang bawat isa ay disciple of Christ. Pagka nakilala mo, Panginoon, tinanggap mo na siya, sinampalatayanan mo na siya, mga kapatid, you are just not an ordinary people. You are the disciple of Christ in this last day, doing the will of the Father. That's why the Lord said, not my will, but your will be done in my life. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, napakahalaga ang tungkulin ng mga bantay. Sapagkat tayo bilang bantay ay mahalagang magpaalala, magbigay ng paalala sa mga tao, no? Na laging manalangin. Huwag tayong magsawa sa panalangin. Sapagkat alam natin na iingatan tayo ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip ay dasalin ninyo sa Diyos ang lahat ng mga at ang di malirip na kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso. Sapagkat bakit tayo kailangan magbantay? Sapagkat ang dyablo ay parang liyong umaatungal na naghahanap ng masisila. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga hinirang ng Diyos, nararapat lamang na lagi tayong nagbabantay. Magbantay tayo sa mga nangyayari sa mundo ngayon at magbantay tayo lalo na sa ating spiritual na pangangailangan sa buhay na ito. Bakit mga minamahal? Sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa ating bibig. Amen? Kaya ang inatasang magbantay ay tayo bilang mga bantay, inatasan tayo magbigay babala. Nang atasan ng Diyos si Ezekiel bilang bantay, nagpakita siya ng mga katangian na magpapatibay sa atin. Tignan natin ang dalawa sa mga ito. Makatarungan ng Diyos dahil nakikitungo siya sa atin bilang mga individual. Halimbawa, kahit tinatanggihan ng marami ang mensahe ni Ezekiel, hindi tinuturing ng Diyos na rebelde ang lahat ng Israelita. Tinitignan niya kung paano tutugon ang bawat isa. Nang kausapin ng Diyos ang tao, ginamit niya ang mga salitang ito. Sa Ezekiel chapter 38 verse 8, Ezekiel chapter 18 verse 20, nang kausapin ng Diyos ang mga tao, ikaw na masama at ikaw na matuwid, pinapakita dito na humahatol ang Diyos depende sa pagtugon ng individual na tao. Sa makatuwid mga minamahal, kung paano ginamit ng Panginoon si Propeta Ezekiel bilang bantay, ang Diyos ay tumatawag ng magbibigay babala. Paano tayo hahatulan ng Diyos? Maliwanag ang sabi ng Biblia. Sa Ezekiel chapter 33 verse 8, anong sabi po doon? Ikaw na masama at ikaw na matuwid. Ipinapakita mo rito na humahatol ang Diyos depende sa ginawa o pagtugon ng bawat tao. Kaya nga mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, kung ano ang ating itinanim, iyon ang ating aanihin. Kaya mahalaga mga minamahal, pinakikinggan natin ang panawagan ng mga mangangaral
ng isang bantay, ng isang pastor, ng isang mangangaral na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Mamuhay ng matatalino, hindi katulad ng mangmang, sapagkat pasama na ng pasama ang panahon. Mahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Kaya bilang mga bantay, binigyan tayo ng Diyos ng pribilehyo upang bigyang babala ang tao, upang bigyang babala na ang pararating na kawakasan at parating na dilubyo. Hello? Opo, na magbalik loob tayo sa ating Diyos. Kagaya ng panahon ng lumang tipan, lahat ay nananangis, lahat ay nananalangin. Kaya ito nga ang panawagan natin sa ating mahal na Pangulo. Magkaroon tayo ng malawakan National Day of Prayer. Tayo ay sumunod sa Panginoon. Yan po ang kasagutan sa lahat ng mga sakuna. Ililihis ng Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak ang mga anak niya na tumatawag sa Kanya. At kapag tumatawag tayo sa Diyos, purihin ang Panginoon. God will sustain us. Kaya mga binamahal, tayo bilang mga bantay, mga disciple of Christ in these last days, makikita natin na ang makatarungan ng Diyos, ginagamit niya na basihan ang paghatol sa mga tao. Anong sabi sa Ezekiel chapter 33, verse 14 to 16? Hinahatulan niya ang mga individual batay sa pagtugon nila sa kasalukuyang babala. Hindi dahil sa ginawa nila noon. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, kapag sinabi mo sa masama, tiyak na mamamatay ang tao. Pero tiyak siya ang paggawa ng kasalanan at ginawa kung ano ang makatarungan at natuwid, tiyak patuloy siyang mabubuhay. Sinabi ng Diyos, hindi gagamit laban sa kanya ang alinman sa nagawa niyang kasalanan. Sinabi ng Diyos, hindi gagamitin laban sa kanya. Sa kabilang banda, hindi dapat isipin ng isang nagre-rebelde na naging matuwid naman siya noon, kaya hindi siya maparurusahan. Sinabi ng Diyos, kapag ang isang tao ay nagtiwala sa sarili niyang katwiran at ginawa ang mali, hindi aalalahanin ang alinman mga ginawa niya, matuwid, kundi mamamatay siya dahil sa masamang ginawa. Hello, mga minamahal. Maliwanag ang mensahe ng Panginoon kay Propeta Ezekiel. Ano ang mensahe, mga minamahal? Kapag ang isang individual na tao hindi tumugon sa panawagan ng watchman o na nagbibigay babala, mga kapatid, tiyak ang taong magpatuloy sa pagkakasala ay mamamatay. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang salita po ng Panginoon. Kaya nga, tama ang sabi ng Biblia. What you sow, you will reap. Mga kapatid, wala po tayong iba at walang nakakaalam kung paano ang ikabubuti natin. Kung hindi ang Diyos lamang. Kaya nga ang sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga bagay na mabuti para dulutan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Mga minamahal, kabi-kabila ang mga gera ngayon. Kabi-kabila ang mga nangyayaring iba't ibang mga krimen. Kabi-kabila ang iba't ibang nangyayaring mga pandemya, mga salot, lindol, tsunami, pagputok ng bulkan. Pero mga minamahal, kung makikinig tayo sa babala ng salita ng Diyos, kagaya ni Propeta Ezekiel noong panahon niya, kagaya ni Noah, hindi mapapahamak ang tao, manapa ay tayo ay iingatan ng Panginoon. Kaya mga minamahal, ang Diyos ay humahatol batay sa ginawa ng tao. Kaya nga kung binasa natin kanina, anong sabi doon? Mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Yung nakaraan mong kasalanan na pinagsisihan mo na, hindi naaalalahanin ng Diyos yun.
Pero kung nagpapatuloy pa tayo sa pagkakasala, tiyak, mananagot tayo mga minamahal. Kaya mahalaga na magbalik loob tayo sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng babala sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod sa mga huling araw na ito. Kaya nga, mahal na Pangulo, mahalaga po ang ng panahon ng mga hari, merong mga tagapayong mga propeta. At ang mga tagapayong mga propetang ito ay mga devoted, mga lingkod ng Diyos. Pumili siya ng mga lingkod ng Diyos upang maging tagapayo. Opo, lalo na po ang payo pagdating sa salita ng Panginoon. Hallelujah! Amen? Tagapayong binabantayan, tagapayong may banal na espiritu sa kanyang puso. Ano ang sinabi ng Biblia, mga minamahal na kapatid? Ang sabi po rito, hindi lamang si Ezekiel, sinabi ng Diyos kay Jeremiah na ipaalala sa mga taga-Israelita. Nag-atas ako ng bantay para sabihin, magbigay pansin kayo sa tunog ng tambuli. Ano pong sabi? Magbigay pansin daw ika sa tunog ng tambuli o trumpeta. Ng panahon na yon ay may babala. Hindi maisisisi sa Diyos o sa mga bantay niya ang nangyari sa kanila kapag inilapat na sa mga Babylonia ang hatol ng Diyos. Mga kapatid, pagka sinabing Babylonia, ito ay ang mga taong sumusuway, nagpapatuloy, hindi sumusunod sa aral ng Diyos. Kaya anong sabi ng Panginoon? Hindi lamang kay Ezekiel, maging kay Propeta Jeremias. Ano ang sabi ng Biblia? Sa Jeremiah chapter 6 verse 17. Nag-atas ang Diyos ng bantay, watchman, para sabihin, anong sasabihin? Bigyan ng pansin ang pagbibigay babala sa pagtunog ng trumpeta ay dapat ang tao ay sumunod sa ating Panginoon. Bakit po? Naalala niyo yung kanta? Ano yung kanta na yun? Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Hallelujah! Ito po'y maliwanag. Yung kanyang pagpunta. Si Kristo'y namatay, naganap na po yan. Si Kristo'y nabuhay sa ikatlong araw, naganap na po yan. Ano ang pinakaasahan ng tao ngayon? Upang maranasan ang kaharian ng Diyos ay ang muli niyang pagbabalik. Ano ang inatas sa mga watchman, sa mga pastor, sa mga manggagawa, sa mga nagpupuyat para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Magbigay ng babala sapagkat hindi na natin, wala nang maikakatwiran ng tao sapagkat maraming pinapadala ang Diyos upang tayo ay bigyan ng babala. Pinadala niya ang mga propeta, pinadala niya ang mga apostol, pinadala niya ngayon ang mga pastor, mga disciple of Christ in these last days. Hallelujah! Yun nga lang, tumutugon ba ang tao? Yun nga lang, maraming tao ang abala sa gawain ng sanlibutan. Kaya kapag linggo, mas marami ang tao sa mall, mas marami ang tao sa sabungan. Opo. Dapat po, mas lalo nating pagsikapan, no? Maraming tao gustong pumunta ng langit, pero yung pagpunta sa simbahan, nahihirapan. Parang maraming dahilan. Pero mga minamahal na kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, hanapin muna natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kabanalan at ang lahat ng mga bagay. Kagaya ng binigay na babala ni Propeta Ezekiel, ni Propeta Jeremiah, hanggang ngayon nagbibigay pa rin ng babala ang Diyos na lumapit tayo sa Kanya. At tayong mga nagugulumihanan at nabibigatan,
sapagkat bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Hallelujah! Kaya kanino natin matatagpuan ang kapahingahan? O ang tinatawag na Sabat? Hindi na mahalaga ang Sabat kung Sabado o Linggo. Huwag nyo lang pagtalunan yan. Hello? Huwag na kayong magtalo kung ang Sabat ba ay Sabado o Linggo. Alam nyo po, ang Sabat, ito, makinig kayo. Makinig yung mga nangangaral tungkol sa Sabat, ha? Ang Sabat, si Kristo. Siya ang kinauwian ng Sabat. Di ba? Kaya noon, akala nila si Kristo ay lumalabag sa kautusan eh. Hindi po. Sapagkat mas mahalagang magpagaling kaysa ipatupad yung araw ng Sabat. Sabi ni Jesus, hindi siya naparito para wasakin ang kautusan, kundi para ipatupad. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, ano ang pinakamabuti? Ang ipangili ng Sabat? O pagalingin ang tao na ito na may karamdaman? Hindi sila nakakibo. Bakit? Kasi mas mainam ang ginawa ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ang Sabat, kahit Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, pwedeng maging araw ng Sabat yan. Bakit? Anong sabi ng Panginoon sa Mateo 11, 28-29? Lumapit tayo sa Kanya, tayong nabibigatan at nagugulumihanan, at bibigyan niya tayo ng kapahinga. Sa makatwid, yung po palang kapahingahan, yung pong tinatawag nilang Sabat, yun ay si Kristo. Hallelujah! Pag lumapit ka kay Kristo kahit Lunes, kahit Martes, that is the Sabbath day. Hallelujah! Naintindihan niyo po, mga minamahal? Naunawaan niyo po ba ang ibig kong sabihin, mga minamahal na kapatid? Oh, debate kayo ng debate tungkol sa araw ng Sabat. Kung Sabado ba yan ay Linggo, araw-araw ay Sabat. Pagka lumapit ka sa Panginoon, makakatagpo ka ng kapahingahan o ng Sabat day. Hallelujah! Amen? So balikan natin. Bakit mahalaga ang pagbibigay ng babala o watchman? Inatasan tayong magbigay babala. Pag-ibig, nagpakita ang Diyos ng tapat na pag-ibig nang magpadala siya ng mga bantay para magbabala, hindi lamang sa mga matwid, kundi sa mga masama. Kahit sinaktan siya ng mga ito at sinira ang reputasyon niya. Isipin mo, ang mga Israelita ay kilala bilang bayan ng Diyos, pero paulit-ulit siyang tinalikuran at sumamba sa mga huwad na Diyos para ipakita kung gaano kasakit ang ginawa nila. Tinulad sila ng Diyos sa isang mapangalunyang asawa. Opo. Sa Ezekiel chapter 16 verse 32. Pero hindi sila agad sinukuan ng Diyos. Sinikap niyang makipagkasundo sa kanila, imbis na gantihan sila. Naglapat lang siya ng hatol. Matapos niyang paulit-ulit bigyan ng pagkakataon ang bayan na magbago. Bakit? Sinabi niya kay Ezekiel chapter 33 verse 11, hindi ako natutuwa kapag mamatay ang masama. Mas gusto kong magbago siya at patuloy na mabuhay. Yan ang nararamdaman ng Diyos noon. At yan pa rin ang nararamdaman niya ngayon. Hallelujah! Mga minamahal, ganun tayo kamahal ng Diyos. Ibig niya na hindi wag tayong mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kahit ang Israel ay napakatigas ng ulo, ayon sa salita na binasa natin, ayon sa sinabi ni Ezekiel. Kahit paulit-ulit na nilalabag nila ang utos ng Diyos, mahal pa rin sila ng Panginoon. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. That's why John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Jesus shall not perish, but have an everlasting life. Kaya ang sabi nga ng Panginoon anong sabi niya? Balikan natin yung Ezekiel chapter 33 verse 11. Sinabi niya kay Ezekiel, kay propetang Ezekiel, hindi ako natutuwa kapag namatay ang masama. Mas gusto kong magbago sila at patuloy na mabuhay. Iyan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit merong bantay na tinatawag ang Diyos.
kung bakit merong mga pastor, mga mangangaral upang bigyan tayo ng babala. Ito po ang ginaganap ng inyong abang lingkod. Tayo po'y nagbabahagi, nangangaral sa iba't ibang dako, sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng Thy Kingdom Come Evangelical Mission na sinasagawa sa iba't ibang dako ng Pilipinas upang lalo pong maihayag ang katotohanan, upang lalong maihayag ang babala ng Diyos, na kung pakikinggan ng tao, tiyak na hindi siya mapapahamak. Subalit kapag ito'y binaliwala, tiyak na ang tao ay mamamatay. Ngunit napakasagana ng habag ng Diyos. Ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Kaya nagpapadala siya ng mga mangangaral upang tayo bilang mga tao ay mga ligtas kung pakikinggan natin ang pinadala ng Diyos na mensahe. Hallelujah! Ang mensahe ay dapat mapakinggan. Ang mensahe ng pag-ibig. Ang mensahe ng kaharian ng Panginoon. Ang mensahe ng Gospel of the Kingdom. The discipline, righteousness, obedience to the will of the Father. Hallelujah! Kaya mga minamahal, kahit sa mga apostol, hindi lamang kila Propeta Ezekiel, hindi lamang kay Propeta Jeremiah, pakinggan natin dito, inatasan tayong magbigay ng babala. Ano ang matututunan natin sa pagpapakita ng Diyos ng katarungan at pag-ibig sa mga Israelita? Una, tandaan natin na magkaiba ang kalagayan ng mga taong pinangangaralan natin. Maling isipin na hindi karapat-dapat ang isang tao sa mensahe natin dahil sa nagawa niya noon o dahil sa kanyang kultura, lahi, wika o kalagayan sa buhay. Totoo pa rin sa ngayon ang sinasabi ng Diyos kay Apostol Pedro. Ano ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pedro? Pakinggan po ninyo sa Gawa, sa Kapitulo 10, sa talatang 34 hanggang 35. Hindi nagtatangi ang Diyos, kundi tinatanggap niya ang tao na may takot sa Kanya at gumagawa ng tama saan mang bansa ito nagmula. Sa makatwid, mga minamahal na kapatid, dahil nga sa katigasan ng ulo ng Israelita at paulit-ulit na sinasaktan ng kalooban ng Diyos, mahal pa rin sila ng Panginoon. Subalit ang Diyos ay hindi nagtatangi. Tinatanggap niya ang tao na may takot sa Kanya. Gumagawa siya at gumagawa ng tama saan mang bansa. Kaya hindi na mahalaga kung galing ka ng Israel. Hindi na mahalaga kung sa Israel ka. Hindi na mahalaga kung Hudyo ka o Grego ka. Ang mahalaga, mga minamahal, kilalanin mo ang Kristo, ang Mesiyas, ang pinadala, ang bugtong na anak na si Jesus. Sapagkat maliwanag sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya nga, ano ba ang mapapala natin dito sa mundong ito? Ang mundong ito ay pansamantala lamang. Lahat ng nakikita nating mga bagay ay mawawala. Nakita nyo, sa iba't ibang bahagi ng mundo ay lumilindol, yumayanig. At kahit gaano katataas ang mga building ngayon ay bumabagsak. Bakit? Sapagkat ito ay nakasulat. Magkakaroon ng digmaan, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng iba't ibang salot. Pero nakasulat din ang pinakamahalaga sa lahat. Ano yun? Sa Mateo 24:14, ipapangaral ang kanyang salita sa buong kinapal. Saka darating ang wakas. Tandaan mo, kapatid, bago dumating ang wakas, ang lahat ng mga disciple of Christ ay dapat tayong nagbabahagi
ng mabuting balita. Upang bigyang babala ang tao na huwag nang magpatuloy sa pagkakasala, sa halip ay magbalik loob sa Diyos. Hallelujah. Kaya ano ang sabi, mga minamahal na kapatid? Hindi ka nagtatangi ang Diyos. Mahal ng Diyos ang tao. Ibig niya na ang tao ay huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga, mga minamahal, dahil nga ang mga pastor, ang mga mangangaral ay inatasan upang magbigay ng babala. Anong sabi po ng Biblia? Pakinggan po natin ito. Dapat na lagi nating paalalahanan ang ating sarili. Hindi natin maikakatwiran na pwede na tayong gumawa ng mali dahil sa nagawa nating tama. Amen. Hindi po katwiran yan. Kapag ka naliwanagan ka na, ay dapat magpatuloy ka na. Tandaan na may tendensiya rin tayong magkasala gaya ng pinangangaralan natin. Kaya may pananagutan ang mangangaral eh. Totoo rin na sa atin ang payong ibinigay ni Apostol Pablo sa kongregasyon sa Korinto. Anong sabi po? Sa unang Korinto, sa Kapitulo 10, sa talatang 12 hanggang 13. Ang sinumang nag-iisip na nakatayo siya ay dapat mag-ingat para hindi siya mabuwal. Anumang tuksong dumating sa iyo ay nararanasan din ng ibang tao. Ayaw nating magtiwala sa sarili nating katwiran at isipin na hindi tayo paparusahan sa ginagawa nating masama dahil gumagawa rin naman tayo ng mabuti. Sabi sa Ezekiel chapter 33 verse 13, gaano man tayo katagal na naglilingkod sa Diyos, kailangan pa rin nating maging mapagpakumbaba at masunurin. Sa makatwid, mga minamahal, ano po ang babala? Hindi lamang sa taong makasalanan para magsisi. Ito'y babala rin sa mga lingkod ng Panginoon. Opo, na huwag mong isipin, ang sabi nga ni Apostol Pablo huwag mong isipin na nakatayo ka. Oo, ibig sabihin, huwag kang mayabang. Anong sabi doon? Dapat mag-ingat ka. Baka akala mo'y nakatayo ka, baka mabuwal ka. Kaya mga binamahal, napakahalaga ipanalangin natin ang mga bantay o ang mga watchman o ang mga pastor, mga manggagawa sa mga huling araw na ito. Sapagkat sila'y kinakasangkapan ng Diyos upang dalhin ang mensahe ng salita ng Diyos, upang magbigay ng babala sa lahat ng panig ng mundo, na magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang pangangaral ay dapat, sapagkat tayo bilang inatasan, mga minamahal, mahalaga na ang babala ng Diyos. Anong sabi ng Biblia, mga minamahal na kapatid? Natutunan natin sa mensahe ni Ezekiel na parurusahan ng Diyos ang di nagsisising mga nagkasala. Diba? Pagka hindi nagsisi, parurusahan. Pero natutunan din natin na ang Diyos, ang Panginoon, ang Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Hindi ng pag-iiganti. Sa 1 John chapter 4 verse 8, kung patutunayan natin sa ating pagkilos na nagsisisi tayo, patatawarin tayo ng Diyos sa Santiago sa Kapitulo 5, 14 hanggang 15. Handa ang Diyos na magpatawad, patawarin ang mga nagkasala. Ang mga Israelita noon, ang mga nagkasala ngayon, at handa rin siyang patawarin tayo sa Psalms 86 verse 5. Ano ang sabi, mga minamahal? Kung talagang ang tao ay merong pagsisisi, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang wika ng salita ng Diyos, patatawarin tayo, mga minamahal na kapatid. Sapagkat ang mensahe ni Propeta Ezekiel, ang hindi magbalik loob at hindi magsisi sa kanilang kasalanan, ay ang sabi doon ay mamamatay. Pero dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang ang sinumang tumanggap ng aral ni Kristo, ng salita ni Kristo, ay hindi mamatay kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 10 verse 10,
naparito ang anak ng tao, ang Kristo, upang bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sapagkat ang ibig ng Diyos, ang mga anak niya ay mabuhay ng ganap at kasiyasiya. Kaya anong sabi mga minamahal sa mensahe na pinarating, ang mensahe ng mga watchman, ng mga pastor, mga manggagawa, ay dapat tumugon. Sapagkat hindi ito mensahe ng tao, ito ay mensahe ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay nagpadala. Sa Efeso 11, di ba? Nagpadala ang Diyos ng mga propeta, apostol, evangelist, pastor, teacher. Sa Pagawa 20:28, nagpadala siya ng obispo upang mangalaga. Hallelujah. Kaya anong sabi ng Biblia? Sabihin mo sa mga anak ng iyong bayan, anong mensahe ang hinahayag ng mga bantay? Anong mensahe ang ibinabanggit ni Isaias? Ang sabi ng Biblia sa Ezekiel chapter 33 verse 2, ang mensaheng inihayag ng mga bantay ng Diyos ay pangunahin na rito ay ang mga babala. May babala eh. Pero may dala rin silang magandang balita. Kaya nga ang bantay, ang watchman, may dalang warning, may dalang babala, at meron din dalang mabuting balita. Yan ang mga ngaral ng Diyos sa panahon natin ngayon. Amen? Si Isaias ay nagbabala na sasakupin ng mga Babylonia ang Jerusalem at ipatatapon ang nakatira doon. Isaiah chapter 39 verse 5 and 7. Pero ginabayan din siya para isulat, pakinggan mo, sumisigaw ang bantay mo, sabay-sabay silang humihiyaw sa kagalakan dahil kitang-kita nila na tinitipon muli ng Diyos ang Siyon. Sa Isaiah chapter 52 verse 8, nahayag ni Isaias ng napakagandang balita. Ibabalik ang dalisay na pagsamba. Hallelujah! Ito ang mabuting balita, mga minamahal na kapatid sa Panginoon ko. Hallelujah! Anong sabi mga minamahal ng salita ng Diyos na ating binasa, mga minamahal na kapatid sa Panginoon? Ang sabi po ron, mga minamahal, ang tungkulin ng watchman, ang tungkulin ng isang mangangaral, ang tungkulin ng isang bishop, ng pastor, ng mangangaral ay magbigay ng babala. May warning. Hindi lamang babala, nagbibigay din siya ng good news, ng mabuting balita. Hallelujah! Amen? Manood ka ng TV ngayon, wala ka lang napakinggan, puro masamang balita. Opo. Pero anong sabi ni Propeta Isaias? Ginagabayan siya. Pakinggan mo, sumisigaw ang bantay o ang watchman. Sabay-sabay na humuhay sa kagalakan dahil kitang-kita nila na tinitipong muli ng Diyos ang kanyang mga anak. Hallelujah! Ibabalik ang dalisay na pagsamba. Ito ang mabuting balita, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. That's why the Lord said, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang Diyos ay nagbibigay ng babala. Ang Diyos ay nagpapaalala sa huling araw na ito, sa pagtunog ng trumpeta, ay wag na po kayong magpatumpik-tumpik, mga minamahal na kapatid. Wag natin pabayaan ang pagkakatipon. Lagi tayong maging masipag sa pagganap ng kalooban ng Panginoon. Thy will be done. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. Amen. Kaya anong sabi ng Panginoon kay Jeremiah? Balikan natin si Propeta Jeremiah. Ang sabi ng Panginoon, si Jeremiah inaakala ng marami na puro kapahamakan lang ang mensahe niya at talaga namang nakapagbababala siya ng masamang Israelita tungkol sa kapahamakang sasapitin ng Diyos sa kanila. Pero nagdala rin siya ng magandang balita. Hallelujah! Inihula niya na babalik ang bayan ng Diyos sa lupain nila at ibabalik doon ang dalisay
na pagsamba. Hallelujah! Sa Jeremiah chapter 29 verse 10. Hallelujah! Kaya si Jeremiah, si Propeta Jeremiah, akala ng mga panahon niya ay puro masamang balita lang ang kanyang ibababala. Hindi po. Ibinabala rin, ibinigay din ni Jeremiah ang mensahe ng Diyos na ibabalik ng Diyos ang bayan ng Diyos sa lupain niya kung meron lang sa dalisay na pagsamba. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, hindi papayag ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos. Hallelujah. Mapahamak tayo. Hindi papayag ang Diyos na mawala tayo. Ibig niya na tayo ay makasama niya. Kaya nga ang sabi ni Jesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ipinaganda ko kayo ng matutuluyan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan. Kaya nga mga minamahal, ganun na lamang ang ating pagmamalasakit bilang bantay, bilang watchman, bilang pastor, bilang bishop, mahalaga na ibahagi. I don't care kahit ano pa ang tungkulin mo sa loob ng iglesia, sa loob ng church. Ang mahalaga, nag-aakay ka ng kaluluwa. Amen? Sapagkat mahalaga na ang bantay ay nagbabantay, nagbibigay ng babala, nagbibigay din ng mabuting balita na mangyayari sa mga taong lalapit sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ano ang sabi ng Biblia? Kay Ezekiel, balikan natin si Propeta Ezekiel. Si Ezekiel ay inatasan bilang bantay. At ginampanan niya, gaya ng tinalakay sa Kabanata 5 at sa Kabanata. Tuloy na natin dito sa baba. Ezekiel chapter 36, verse 7 to 8. Karamihan sa mga Hudyong ito ay mga anak at apo ng mga nakinig kay Ezekiel. Gaya ng ipinakita sa siya. Maraming magandang balita si Ezekiel na nagpatunay na ibabalik ang dalisay na pagsamba sa Jerusalem. Hallelujah! Ibabalik. Sapagkat tumatalikod ang tao. Lalo ngayon, tinatalikuran si Kristo. Dapat magbalik loob tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang anak lamang ang binigyan ng kapamahalaan. Sapagkat sa silong ng langit, walang pangalang ibinigay na ikaliligtas ng tao kung hindi ang pangalang Jesus. Mga kapatid, kung nakikinig tayo sa propeta, kung nakikinig tayo sa mga apostol, lalong dapat pakinggan natin ang mensahe ni Kristo. Ang mga talinhaga niya na hindi na talinhaga, ito'y hayag na dapat tayo bilang mga tao ay makinig sa babala ng Panginoon. Anong babala niya? Basahin natin ang buong kapitulo ng Mateo 24. Hindi lamang darating ang mga digmaan, hindi lamang darating ang mga salot, hindi lamang mga taggutob, hindi lamang lindol, hindi lamang tsunami, hindi lamang mga salot ng karamdaman. Ano ang pinakapango na hindi? Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sapagkat maraming mga bulaang propeta, bulaang mangangaral na ipapahamak ang aking bayan. Hallelujah! Pagka hindi natin kinilala ang Kristo, pagka hindi natin tinanggap si Kristo, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through His Son. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang mga bantay ay inatasan, ang mga bantay ay binigyan ng tungkulin upang gampanan, kagaya ng mga apostol, kagaya ng mga hinirang ng Panginoon. Maging si Juan Bautista, hindi lamang si Propeta Ezekiel, hindi lamang si Isaias, hindi lamang si Propeta Jeremiah. Anong sabi? Anong atas ang ginampanan ni Juan Bautista? Ganito ang sabi, si Juan Bautista ay nagsilbi rin bantay o watchman. Nagbabala siya sa sambayanan ng mga Israel na malapit na itong itakwil. Sa Mateo 3:1, Mateo 9:11.
Pero hindi lang yan. Sinabi ni Jesus na si Juan ang inihulang mensahero na maghahanda ng daan ng Mesiyas. Ito Opo. Kasama sa atas na yan ay ang pagpapahayag ng magandang balita. Dumating ang kordero ng Diyos, ang Panginoon. Aalisin ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya ano ang tungkulin ni Juan Bautista bilang watchman? Ano pong sabi, mga minamahal? Sa Mateo, sa 3:1, sa Mateo 9:11, si Juan Bautista ay mensahero. Mensahero upang ihanda ang paghahanda ng daan para sa Mesiyas. Sa Mateo, Malakay chapter 3, Mateo 11:7 hanggang 10. Kasama sa atas niya ay ang paghahanda at ang paghahayag ng mabuting balita na dumating na ang kordero ng Diyos. Sino ang kordero ng Diyos? Ang Panginoong Hesukristo. Aalisin niya ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga may kanta Ano yung kanta nun? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, inihanda ni Juan Bautista ang daan sa pagdating ng Mesiyas. Dumating na ang Mesiyas. Sa kanyang unang pagdating ay tinubos tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Sa kanyang muling pagbabalik, mga minamahal na kapatid, ay hindi na para tubusin tayo, sapagkat natubos na tayo. Wala nang kamandag ang kamatayan, at ang dala ni Kristo ay buhay na ganap o buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya, tinanggap ang aral ni Kristo, tinanggap ang kaharian sa kanyang puso, purihin ang Panginoon, aalisin ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala si Juan Bautista upang ihanda ang daan na daraanan. Amen? Sapagkat siya ang dapat nating pakinggan. Kaya nga, mga minamahal, wala pong pinakadakilang watchman kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Binibigyan niya tayo ng laging paalala. Binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon. Anong sabi po? Si Jesus na ating Panginoon ang pinakadakila sa lahat ng watchman ng bantay. Gaya ni Ezekiel, si Jesus ay pinadala ng Ama sa sambayan ng Israel. Sa Ezekiel, sa Matthew chapter 15, verse 25. Nagbabala si Jesus sa bansang Israel ay malapit ng itakwil at mawasak ang Jerusalem, kapag hindi nakinig ang bayan ng Diyos. Pero pangunahin niyan gawain ang mahayag ang mabuting balita. Kaya po ang Panginoong Jesus, ang pinakadakilang watchman, itinuturing tayong watchman. Pero merong pinakadakilang watchman, ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Nagbibigay babala sa mga mangyayari sa hina. Huwag na kayong maniwala din sa mga hula-hula o sa mga prediction. Lahat ng prediction is already hayag na. Nasa Biblia na yan. Mangyayari ang lahat ng bagay. Yung mga nanguhula pa, yung mga gumagamit pa ng mga horoscope, gumagamit pa ng kung ano-anong mga medium, gumagamit pa ng kung ano-anong mga baraha para lang manghula. Mga peki yan. Hello? Mga peki yan. Hindi nga nila alam kung anong kapalaran nila. Mga manghuhulang hindi alam kung anong hula. Ang hula, hindi na hula ngayon. Hayag na. Sapagkat magbasa ka ng Biblia, ang lahat ay natutupad na. Nangyayari na. Hula pa rin kayo ng hula. Amen? Sapagkat wala na pong pinakadakila na magbibigay ng babala. Hello? Hindi yung mga maghuhula sa Quiapo. Hindi yung mga bumabasa ng tarot card. Hindi po yan. Basahin mo ang Biblia, ang salita ng Diyos.
malalaman mo kung bakit nangyayari ang kaguluhan sa Israel, nangyayari ang kaguluhan sa buong mundo. Ito is already fulfilled in the Word of God. Hallelujah! Kaya wala nang pinakadakilang magbibigay babala kung hindi ang ating Panginoon. Anong sabi mismo ng ating Panginoon, mga minamahal? Bakit ang ating Panginoon ang pinakadakilang watchman? Ganito ang sabi. Sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, patuloy kayong magbantay. Mateo 24:42. Sinunod nila ang utos. Nagsilbi silang bantay. Nagbabala na itatakwil ng Diyos ang sambayanan ng Israel at ang lungsod ng Jerusalem. At gaya ng unang bantay, magdala rin sila ng magandang balita. Kasama rito ang mensaheng pwede nang mapabilang ang hintil sa hinirang na espiritual na Israel na makapag-pribilehiyo. Yan po ay nasa gawa sa kapitulo 15 sa talatang 14, Galatia 6:15, Apokalipsis chapter 5 verse 9 to 10. Ano ang magandang balita, mga minamahal? Dahil nga ang ating Panginoon ang pinakadakilang watchman, ang sabi niya sa Mateo 24:42, patuloy kayong magbantay sa mga alagad. Hallelujah! Opo, upang hindi kayo maitakwil ng Diyos. Makinig sa babala o mensahe ng kanyang hinirang na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At ang mensahe ay hindi lamang sa mga Hudyo, kahit sa mga hintil na kinilala ang Kristo. Tinanggap ang aral ni Kristo. Ito ang pribilehiyo na maituring ang isang tao bilang spiritual Israel. We are the spiritual Israel on this last day. The disciple of Christ, the follower of Jesus, the believers of Jesus is the spiritual Israel nowadays. Hindi na mahalaga yung lugar. Ang mahalaga, si Kristo ay nasa puso. Sabi ng Panginoon, kung merong isa o dalawa na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay nandun siya sa kalagitnaan. Hallelujah! Amen! Kaya nga sabi ng Panginoon dun sa babaeng Samaritana, darating ang araw, hindi na dyan sa bundok ay sasamba. Kasi dun sila sa bundok sumasamba. Ang sabi ng Panginoon, sasamba kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah! Yan ay nasa John chapter 4, verse 23. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mahalagang maunawa natin, mga minamahal. Hallelujah! Kaya ang Panginoon ay nagpapadala. Kagaya rin si Apostol Pablo. Anong sabi po? Si Apostol Pablo rin ay isang mahusay na bantay noong unang siglo. Siniseryoso niya ang pananagutan niya, gaya ni Ezekiel. Alam niyang nakakasala siya sa dugo kung hindi niya magagawa ang atas. Sa Gawa 20:26 hanggang 27. Gaya ng ibang bantay, hindi lang nagbabala si Pablo, kundi naghayag din siya ng mabuting balita. Gawa 15:35, Roma 11:4. Sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo, napakagandang pagmasdan ng mga bundok ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita at inuugnay niya ang karangalan ng taga-sunod ni Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa Isaiah chapter 52 verse 7, Romans chapter 10 verse 13 to 15. Ano po ang mensahe? Maging si Apostol Pablo ay isang watchman. Nagbibigay ng babala at matapang pa nga si Pablo kung magsalita. Sa mga nagbabasa ng Biblia, mapapansin natin ang katapangan ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe. Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita, sapagkat ito ang katwiran ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Hallelujah! At dahil hindi kinakahiya ni Apostol Pablo, hindi mahalaga kay Pablo, kung paniwalaan mo siya o hindi, ang mahalaga ay maihayag niya ang mabuting balita.
na si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Amen? Nagbibigay ng babala, nagbibigay ng pagmamalasakit sa tao, nagbibigay ng paalala na ang tao ay dapat tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, mahalaga bilang mga bantay, mahalaga bilang mga anak ng Diyos, ay tayo ay magbigay babala. Kaya sinabi ng Panginoon, patuloy tayong magbantay sapagkat ang dyablo na ating kaaway ay parang liyong umaatupag. Kaya nga, pangunahing dahilan, mga minamahal, upang ang tao ay magbalik loob sa Diyos, ay nagbibigay ang Diyos, nagpapadala ang Diyos ng kanyang mga lingkod sa mga huling araw na ito. Pinapadala ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Ang mga pastor, ang mga manggagawa ay dapat nating pakinggan sapagkat sila ang inatasan ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita. That's why, mga minamahal, the watchman, ang bantay. Tayo bilang mga bantay, sabi nga sa Ezekiel chapter 3 verse 7, magbibigay ng babala upang hindi mapahamak, magbigay ng mabuting balita upang maligtas ang sasampalataya, at makikinig sa turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Ang mga nakikita nating gera ngayon sa Israel at sa Iran, sa Russia at sa Ukraine, sa Taiwan at sa China, mga kaguluhang nakaamba maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalong nagpapatunay na ang Biblia ay totoo. Ngunit ang sabi ng Biblia, pag nakita niyong mga nangyayari na ang mga bagay nito, tumingala kayo, magpuri, magpasalamat, sapagkat malapit na ang kanyang pagbabalik. Mga minamahal na kapatid, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa Mateo 6:25 hanggang 34, ang sabi ng salita, huwag kayong mabalisa sa anumang inyong iinumin, sa inyong daramtin. Kung ang mga ibon nga ay hindi pinababayaan ng Diyos, tayo pa kaya na kanyang mga anak. Patuloy nating panghawakan ang salita ng Panginoon. Patuloy nating panindigan sa pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Panginoon, lagi natin dilidilihin ang kanyang salita, lagi tayong mag-aral at lagi tayong manalangin sa ating Panginoon, sa ating Ama, sa ating Panginoon, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Muli, sumainyo muli ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating niyang Diyos sa pamamagitan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang inyong abang lingkod kay Kristo na laging nagpapaalala, kung meron kang matinding pananampalataya, may matinding himala na mangyayari sa iyong buhay. Hallelujah! At mula po rito sa Diliman, sa Quezon City, sumasahing papawid sa pamamagitan ng Facebook at ng YouTube through KNL Global TV or Kingdom New Life TV. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay at sa mga may nais magtanong. Kung meron kayong tanong, kung meron kayong comment, magpadala po kayo. Nandyan po ang aking number sa screen at sa aking messenger. At kung meron kayong gusto nating talakayin, meron tayong programa ayon sa Biblia, kasama po ang inyong abang lingkod. Naway sumaating lahat ang kapayapaan. So mga kapatid, sa mga gustong maging kabahagi ng ating pangangaral sa pamamagitan ng social media, o kung sino man ang nais, kung kayo po ay hinihipo ng Panginoon upang tumulong, yan po, nandyan po sa screen ang aking
GCash, pwede po kayong tumulong ng kusang loob, yung hindi napipilitan lamang. Maraming salamat po. Tandaan po natin, ang watchman, nagbibigay ng babala upang makaiwas sa kapahamakan. Ang watchman din ay nagbibigay ng mabuting balita. Sumainyo muli ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po ang inyong abang lingkod kay Kristo, Bishop Sherwin Serrano. Magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayo naroon, sa Amerika, sa Europe, sa Canada, sa Asia, sa Middle East, at dito sa Pilipinas. To God be the glory. Hallelujah.